Sige mga pare, kaya malaki siya, malakas siya, talagang malakas siya, kaya pupunta siya kina Robert at Oxford. Magiging masaya yon dito. Malinaw na ilalayo niya ako sa kanya. Ay. Pwede mo ba siyang tingnan? Oh, may mga kasama pa ako dito. Puntahan mo siya at tingnan. Nagsisimula na siyang kabahan. Samahan mo muna siya. Dadaan lang ako. Bahagi lang yun. Tara na. Sige, may driver doon. Kailangan natin siyang kunin. Kailangan natin siyang kunin dito. Oh. Alam ko, Pwede mo ba siyang bigyan ng oras bago siya magdagdag pa? papaltan ko lang gloves ko, pwede na siyang ilabas. Nandyan ang kutsilyo, ang mga baril ay nasa kama. Hawak kita. Dadamputin natin siya at ilalagay sa patrol car. Oh, kailangan ko siyang pusasan. Mag-breakdown siya. Oo, bigyan mo lang siya ng sandali. Kailangan ko siyang ilagay sa... Monitor, siya ba? Ayos lang ba siya? May pulso ba siya? Sila na ang bahala, bombero. Makikinig muna tayo sandali. Humihinga ba siya? Andyan na sila. Bantayan mo lang ang tinatapakan mo, pakiusap. Alam ko kung ano ang kailangan mong gawin. Sandali lang, naririnig mo ba siya? Sa tingin ko. Kumuha lang ako ng sariwang hangin. Nandito ako ngayon sa Globe. Sige, pwede ka naming ilabas. Pwede ka bang magtrabaho sa kanya? Pwede mo ba siyang tulungan? Samahan mo lang siya. Nasa kama sila. Kahit kailan nila kami tawagin o pilitin, mauna na ako. Brendan, salamat. Sabihin mo ng madali. Para mapasama ka rito. Nasa dulo ng tama ang opisina ko. Ginawa mo na ba? Tinawagan mo ba opisina ko? Hindi, ni minsan hindi ko natawagan menyo ko. Yan ang pinakamaliit sa mga alalahanin natin ngayon, pare. Ilalabas ka lang namin sa isang patrol car sa labas para makahinga ka ng maayos. Ayos ka lang, ayos ka lang. Hindi ka naman nasaktan. Sa tingin ko, hindi naman. Titingnan namin siya pagdating namin sa kotse. Hindi ko alam, pare. Babalik din kami agad. Mag-ingat ka. Manood. Anong nangyari sa kanang binti mo? Hindi ko alam. Baka depende sa kaliwa mo. Sige. Tatawagan ko ang mediko 436 na sa ospital ka na ulit. Huminga ka lang ng malalim, ayos lang. Paano makakakuha ng update ngayon? Sa ngayon, sila na ang bahala sa lahat dito. Hindi niya iniisip yon. Wala pa kaming buong inspection. Kung gusto ninyong tingnan siya, Oo, pwede namin gawin yan. medyo hindi lang siya matatag sa kanyang pagtayo. Kaya naming buhatin siya paakyat at tatawag ng ambulansya. Gawin natin yan. Tapos, Sasamahan namin ang ginong ito sa ambulansya. Sige. Anong oras gagawin ng isang lalaki? nasaan ang anak kong babae? Sa tingin ko, kasama niya sila sa labas. May iba pa bang tao sa bahay bukod sa anak at isa pang babae? So gising siya dito sa taas? Marami, pero silang dalawa lang, di ba? Oo, ang anak kong babae. Sandali lang. Pupunta kami sa kabila, sa kabilang pinto. Ayos lang.
mismo, gawin mo ng todo kahit gaano kabaliw. May iniisip ka ba ngayon? Pakiramdam ko hindi ako matatag. Sige, may tinamaan ka ba ng kahit ano? Kutsilyo, kahit ano. Hindi, ako ang kumuha ng kutsilyo sa'yo. Sige, ayos lang. Wala kang sugat kaya hindi mo dugo yan, tama? Sa tingin ko, ito ay... Gusto mo bang tanggalin ang jacket mo para ma-check ka agad? Pakitaas din ang isa mo pang paa. Ako gagawin ko. Uy, sa kuya niya. Oh, May problema tayo. Sige, kunin mo ang presyon mo. bad tama na ang paglayo at paglabas sa shardcore. Tatanggalin ko muna ang relo mo. Ayos lang para lang makita ko. Ibibigay ko ito sa opisyal sa likod mo. Saan galing ang dugong ito? Hinawakan ko ang leeg niya. San, meron ka bang mga tawiran na kailangang bantayan? Sundan mo sila sa daan. May ilan kami sa taas ni Paul. Ikaw, sa ospital ka agad. Walang gaanong update, dadaling ka sa Reston Hospital. Sige, ayos lang, wala akong nakikitang sugat sa'yo. Sandali kitang titingnan. Gusto mo bang sa ospital tayo? Pwede ba kaming sumama sa kanya? Pupunta na sila, asikasuhin mo na siya. Pagdating nila doon, hindi nyo rin agad siya makikita. Kung pupunta kayo, Oo, gusto ko siyang makasama. sige, dadaling ka namin doon para sa pagsusuri, ha? Anong mangyayari sa anak kong babae? Hindi ako sigurado dyan, magandang tanong yan. Sa ngayon, naniniwala akong kasama siya ng isa sa mga opisyal namin habang inaalam pa namin ang lahat ng nangyayari. Maaaring ganoon nga. Maring sila nga yung huling tumawid. Uy, Doherty! Sa Drainsville yan, 850 hanggang 920 tapat ng Kiss and Ride. Magdikit-dikit tayo ng mahigpit. Tatanggalin natin lahat yan, tapos hubarin mo na. Sa Sige, para makasiguro, wala kang nararamdaman na abala ngayon, tama? Pisikal, wala kang natamong kahit anong pinsala. may masakit ba sa'yo kahit kaunti, Tol? Sinusubukan nilang alamin para masiguro naming matulungan ka rin. Aalis na ang pinto rito. Kakailanganin natin ang katawan niya. Ayos ka lang, kunin mo ang telepono. Kung hindi, di mo rin magagamit yan sa ospital. May posas ako. Saan kang departamento? Kagawaran ng pananalapi. Internal Revenue Services. Sige, pwedeng manatili muna yan. Oh, bago ka umalis, sisiguraduhin kong matanggal ang nakakabit sa'yo. Sige, sa tingin ko walang direktang nakakabit sa akin. Uy, Terry. May magasin ako at relo niya. Kung gusto mong hawakan, may magasin ako at relo niya. Sasama ako sa kanila sa ospital. Wala pa akong sagot. Sana meron, pero wala. Sigurado akong sila ay. Bibigyan ka ng update agad-agad kapag... Mali na. Ang tanong, gusto mo bang sumama sa amin? O gusto mo bang sumama sa pulis? Hindi ko alam, basta makasama ko siya, yun ang mahalaga sa akin. Ito ang laman ng isa sa mga bag. May mga gamot. Ano ang hinahanap niya? Boss lang ba? Ano ang hinahanap natin sa kanya? Hindi ko pa siya nahahalughog. Pwede ka bang tumayo? Pasensya na, tol. Kasi ayos lang. Tumayo lang ako. Ayos lang ako. Okay na ako. Pasensya na. Ayos lang yan. Oh. Iiwan ko ang badge sa kanya. Kapatid, alam mo ang proseso ng paghingi ng paumanhin. May mga kutsilyo ka ba o anumang bagay sa'yo? Cellphone? Sige, personal na cellphone. At kasama ka sa treasury. Sige. Binigyan mo ba siya ng bag? Isang bio bag? Meron ka bang bio bag? Oh. Meron bang kahit ano sa gilid na yon? SARAH. Oh, pupunta siya. Ako yon. May badge siya sa braso. Kasama siya. Siya ay kayamanan, espesyal na ahente.
Zach, ikaw ang pupunta. Oh, at sasama ako sa kanya. Ayos lang yan. Badge at pitaka ko nasa jacket ko. Badge nakakabit sa'yo. Kapatid, alis na. Suot mo na yan. Okay. Ang mga credential ko. Sige. Umupo ka ulit. Ayos ka lang. Papatungan ko siya ng palad. Sige, ako ay Pupunta. hihilahin pababa sa ospital. Sige. Oh, ayos lang yan. Maliban na lang kung hindi kaya ni Zach. Zach, may suot tayong guwantes. Ilagay mo dito. Ilagay mo ang mga gamit niya dito. Sasama rin ako sa inyo pababa. Sige, ayos lang. Pasensya na sa nagmamaneho ng kotse ko at nagtatanong tungkol dito. Sa'yo ba yung clock 11 na may Taylor? Sa akin yung may ilaw. Oh. Yung may ilaw na naka-on. Sige, yung isa ko pang baril ay personal kong sandata. Ah, yun yung 43X. Oo. Kaya pareho yun sa'yo. Pareho silang akin. Sige, yung mga nakita natin sa kama, tama? Sige. Salamat, sir. Magma-major lang ako. Anong kailangan nyo, pare? Wala namang kaso sa akin. Pwede ka sigurong umupo sa upuan ng kapitan dyan. Kung sasama ka sa amin, Sasama siya para sa pagsusuri. Okay, sure. Yeah, good idea. Tapos na ang BLs. Oo, siyempre. Kung okay na, aalis na kami at ihahatid ang UMS Council para makapagpahinga sila. Sige, Command Storm 8. Alis na ako dito. Sige, Ayos na kami. Sige, punta na kami sa wrestling hospital. Ayos na kami. I-zap mo na lang yung natitira sa kanya. Tara, sama ka. Oh. Ayos na ba tayo para umalis? Sa pagkakaalam ko, pero sisiguraduhin ko lang sandali. Ano ang unang pangalan mo? Uy, pwede na ba nating dalhin siya sa ospital? apelido Bam, Banpil, Ano ang iyong datos? Teniente Gibbons, pwede na ba tayong lumipat sa ospital? Ang mga pangunahing kondisyong medikal? Tandaan ng naiipong dugo at posibleng issue sa puso. Umiinom ka ba ng anumang gamot para sa kahit ano? May allergy ka na nasabi sa akin. Call the hospital, let them know we're coming, okay? Parang di ko makontrol ang hangin ko, sinusuri ko lang lahat. Siguro 5 segundo. Linisin mo ang dugo sa kanya dahil kasama siya sa team at hindi pa niya iyon naranasan. Hindi ko alam. Pare, sa totoo lang,
Hindi ko nakikita ang problema ito pero maghihintay muna ako. Alright. Alam nilang darating ka at kilala nila ang asawa mo. Alam nilang nandun ang asawa mo, kaya magiging handa sila para sa... Yung pagdating mo doon. Sa ngayon, nandun pa rin siya ayon sa pagkakaintindi ko, sir. Nandun siya kasama ng iba pang mga opisyal na nasa lugar pa. Ipapaalam ba nila sa kanya? Sa ngayon, wala talagang impormasyon para sa kanya. Sa tingin ko, wala silang sasabihin. Sensitibo ito at sa palagay ko, walang gustong masaktan siya sa ngayon. Opo sir, naiintindihan ko po yun. Zach, sagutin mo ang telepono. Sige, tuloy mo lang. Uy, yung kasama mong lalaki, pakiusap lang. Pag nakuha mo na lahat ng impormasyon, tawagan mo ako tungkol dyan para sa'yo. Tama ba? Wala doon ang mga telepono ko. Pakispell ng apelido mo, sir. Bibigyan kita ng konti. Pinahalagahan mo yung kapatid. Nasa Internal Revenue Service ka, tama ba?
At dapat ay 48 ito. Multipurpose vehicle, 4 na po. Di ko yan kita. Subukan natin umalis. Pwede mo bang ilagay ang lugar na ito sa reclamation? Salamat sa tulong mo. Iyon ay 704. Humihingi ako ng paumanhin, kailangan kong magpatakbo ng isa pang kamera. Ginagamit natin ang channel para sa Team Trapiko. Kaya mo bang pumasok ng lakad lang? Sandali, lalabas tayo dahil nandito na tayo. Sige, wala ka sa akin. Lumabas ka ulit sa side door na pinasukan natin. Oo. Magandang Ginoo. Dito ka lang maghintay. Inaayos naming malaman nasaan tayo. Hindi pa. May mga motor ba sa kanal? Sa wakas, Inaayos yan. Si Stacy sa kama para sa akin. Kahit anong pabalik. Sabi mo lang yan siya. Sinabi. Kaya yung mga pinutol at iba pa dapat palitan na.
Pwede mo bang ipacheck sa kanya dito? Sige. Ano ang kalikasan ng sagot? I-check ang ano. Ang kalagayan ng kanyang asawa, pare? Ako si Gina, isa sa mga doktor dito. Pumanaw na ang iyong asawa. Nasa lugar pa rin siya, sir. Kasama niya ang mga pulis. Kaya nyo bang yayain ang isang tao na uminom tissue? Sige, nag-aapoy pa rin tayo. Naka-on pa rin ang mga body cam. Sige. Ayos lang yan. Michelle, hayaan mo akong umalis para hindi ako makaabala sa inyo. Ano yun? Gusto niyang ma-evaluate. Sige, hindi naman ganun katagal. Salamat. Nandun ka ba? Oo. Nandun ka nung oras na yon. May maitutulong ba ako? Pwede kong ipaliwanag ang nangyari nung dumating siya pero nandun ka rin naman. At mukhang marami talagang dugo ang nawala, kaya sa tingin ko namatay siya dahil sa pagkawala ng dugo. Maayos naman talaga ang daanan ng hangin niya. Tatawagan ko ang medical examiner at magpapa-autopsy tayo para malaman ang totoong dahilan. I was trying to apply pressure. Oh, ibig kong sabihin napakalalaki ng mga sugat na yon at alam mo hindi biro yon. Oo, at ang leeg ay hindi naman naiipit kaya hindi talaga posible na mapigilan ang pagdurugo. At ang daanan ng hangin niya mukhang nasa gitna. Sige na intubate naman siya. Ginawa mo agad lahat ng posible para sa kanya. Ang galing mo, ginawa mo ang lahat. Hindi talaga ito sugat na kayang mabuhay. May kasama siya? Meron? Oo, may mga pulis pa rin dito kasama siya. Gusto ko lang masigurong ligtas siya. Oh, ligtas siya. Opo, ma'am. 4 na taon pa lang siya. Opo, sir. At nasaktan po ba kayo, sir? Sigurado kayo, sinundan ba kayo, sinaktan ba kayo? Sa tingin ko po, inilagay niya ang braso niya sa akin sa isang pagkakataon, pero sa tingin ko po hindi naman ako nasaktan. Oo, may tissue kami dito. Gusto mo bang maghugas ng kamay? Malamang mas gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos nun.
Kumusta ka? Ako pala ang unang taong makakausap mo dyan kung ganon. Sa ngayon? Matagal, nauna asawa ko. Gusto mong mapatingin sa doktor, di ba? Siyempre, May bracelet ako na pangalan mo. Brendan Banfield. Oh, tama. Isusuot ko lang ito. Gusto mo bang tawagin ko ang pusa natin dito sa sahig? Pwede ba yun? O, pakiusap. Dinala siya ng tao minsan, pero alam nating may dapat tayong gawin tungkol doon. Siguraduhin na ayos ang kanyang kanang binti kasi nakakaramdam siya ng kakaiba. Sabi ng ilan, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Okay, simula ba kaninang umaga o bago pa nun? Hindi, simula kaninang umaga. Sa tingin ko ako lang. Pwede ka bang umupo? Titingnan ko lang ang huli mong sinabi. Oo, kaya ko. Gusto mo ba akong ng scrubs para palitan ito? Sigurado ka? Oo. Uy, Mayor. Nakuha mo na. Gagawin ko na. May konting pisil sa kaliwang braso at tulak sa unahan. Saglit lang. Chichikahin ko oxygen level mo. Kaya ano ang nangyayari sa kanang binti mo? Parang may panginginig dito. Naiintindihan ko, sige, at saan ka tinamaan ng isang tao? Ang natatandaan ko lang ay yung sa akin. Ang natatandaan ko lang ay yung bahagi ko. Sige. Sige, pagkatapos mong magpalit ng scrubs, titingnan kita doon. Nakikita kung kaya mong maglakad at magbuhat. Kung meron man, pasa lang yan o nawawala ang panginginig mo dahil sa stress. Hindi ko mahawakan ito. Papalitan na muna kita ng damit at hayaang makapag-ayos ka. Sige. Gagawin ko na. Ayokong malaman ang sagot hanggat di ko pa ito nakuha ng tama. Pinalitan mo na ang mga linen at iba pang gamit sa mga kama doon. Siguro. Nakita ko yung balon na yun. 1 minuto. Dinala na ang anak mong babae at kasama niya sa punong tanggapan at ligtas sila. Oh.
kailangan kong lumabas pagkatapos nating kunin ang mga bag. Kapag nagpalit siya, titingnan ko kung may tape ako sa mga bag. Sa ngayon, hindi pa namin masasabi dahil kailangan pa namin imbestigahan ang nangyari. Kapag dumating na ang detective at nakausap ka na niya, doon na namin pwedeng ipaliwanag ng mas detalyado. Hindi ka namin tatanungin tungkol sa nangyari. Pero ang kailangan namin gawin ay Kailangan namin kunan ka ng litrato at ang suot mong damit bago ka magpalit ng hospital gown, pati kunin ang mga bagong damit mo. gets ko gagawin namin ito para mapanatili ang ebidensya. Walang madaling paraan pero gagawin natin ito sa pinakamaginhawa. Kukuha ako ng telepono mula sa county para madokumento lahat. Pagkatapos, hating gamit ang detector dot, tatanungin kita kung ano talaga ang nangyari para hindi na natin ito ulitin at sila lang ang gagawa. Sige. Punta ako para tingnan kung makakahanap ako ng ilan. Ano? Ako na ang bahala sa'yo. Darating ang magulang ng asawa ko para mag-anunsyo ngayon. Sabi nga ni Official Balmer, pare, kapag maaari na, papayagan ka naming tumawag. Hindi ko alam alin ang mas maganda, anong oras sila darating. Ako? Darating sila pero hindi ko alam kung anong oras. Sige, naiintindihan ko. Tama po. Pasensya na. Gising na siya, kukunin ko lang ang telepono niya mula sa county. Nasa kotse ko lahat ng gamit ko. Naisip ko, di na kita bibigyan ng brown bag. Siguro kukuha siya, pero okay din kung meron ka. Pakitiis lang kami. Sandali lang. Hinahatak lang ang mga kamay ko. Opo, sir. Hindi po. Naintindihan ko. Ang public relations staff ay may mga brown na bag. Kung hindi ka makahanap ng isa, Kukuha kami para mailagay sa kanya-kanyang bag. Direct. Hulyar. Naniniwala po ako. Opo, sir. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit kailangan pa silang paghiwalayin sa ngayon. Boss, pwede mong itanong kung may brown na paper bag sila para sa akin. Dalawa. Salamat. Babalik ako. Gusto mo ba? Nakopyahin ng susi. Mag-iwan ako ng marka.
Titingnan ko kung si Cramson ay dadaan dito sa lalong madaling panahon para hindi natin ito gawin sa telepono. Pero kung hindi, Magandang gabi, Gotcha. May paparating na Crimson na investigador na kukuha ng lahat ng litrato at iba pa hindi na tayo gagamit ng cellphone. Papunta na sila ngayon kaya dapat andito na sila sa ilang minuto. Naiintindihan ko. Kailangan mo ba ng tubig? Sa tingin ko may dala kami. Kailangan pang kunin ang form ng subscriber. May tanong ka pa? Hindi ko masasagot ngayon, pare. Alam ba natin kung sino yung isang tao? Sa tingin ko, hindi pa siya nakikilala. sa totoo lang, masasabi kong hindi namin alam ang impormasyong yan. Kahit alam namin, hindi rin namin pwedeng ibigay ang impormasyong yon. Walang magagawa ang mga detective. Malalaman mong tawag ito mula sa ADP. Bravo, pwede ka na magsimula. Ang pangalan ko ay Betty. Tagapagtanggol ako ng pasyente at tumutulong din sa mga serbisyo para sa bisita. Pwede ba tayong magdasal para sa kanya? Pwede ba nating sabihin dasal para sa asawa? Dasal para sa asawa mo. Siyempre. At ano yun? Christine, Christine? Hindi, may pulikat ka at mga detective na kumukuha ng mga litrato. Nandito pa rin tayo pagkatapos ng ilang minuto. meron siya. Meron ka bang particular na komunidad ng pananampalataya? Ako, gusto ko sanang gawin niya. Sabi niya, Billy? Mapagbigay at magandang Diyos. Nasa harap mo ako ngayon na labis ng sakit. At Panginoon, hinihiling namin na samahan mo si Christina at ang kanyang asawa rito. Hinihiling namin na balutin mo siya ng iyong pagmamahal at maramdaman niyang kasama ka niya. Panginoon, hiling namin na ipadama mo ang iyong presensya sa natatanging paraan. Hindi namin laging nauunawaan ang paraan mo ng pagpaparamdam. Hinihiling ko lang na samahan mo siya at ang kanyang asawa sa gitna ng matinding pagdurusa. Bantayan at balutin mo siya ng iyong pagmamahal. Ipadama mo ito sa kanya. Dalhin mo siya sa gitna ng pagsubok ngayon at sa mga susunod na araw. Panginoon, kung kami ay pamilyang kaibigan na susuporta sa kanya ngayon, pakiusap, hayaan mo sanang buksan nila ang kanilang mga puso at bisig at ibigay ang pagmamahal at suporta na labis na kailangan. Ito po ang aming hinihiling sa iyong pangalan. Amen. Dasal naming munting panalangin. Ama namin. Amen. Alleluia. Hindi ko kailanman magagawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Natalo tayo ngayong araw. Araw-araw naming dasal, patawarin kami sa aming kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso.
ang aking kaligtasan sa pamamagitan ng aming inosenteng pagtitiis at ng kapangyarihan. Buong araw akong nandito. Masaya akong bumaba. Nagtatanong lang, may tissue ka pa ba? Dapat may ilang kahon dito para sa kanya ngayon. Gusto kong maglaan ng oras. Marami tayong gagawin ngayon umaga. Gaya ng sabi ko, nandito ako buong araw. Salamat pare. Ginoong Banfield. Oo. Kumusta? Ang pangalan ko ay Mike Hangenhill. Isa ako sa mga detective. Ang kasama kong si Detective Brian. Nandyan sa likod. Maaring magtanong sa'yo ng mga tanong ang detective mula doon. Pasensya na talaga na magkita tayo sa ganitong sitwasyon.